So glory to God, tayo po'y dumako na sa mensahe ng Panginoon. Thank you, Holy Spirit. At ang aking pong mensahe sa araw na ito ay aking pong pinamagatang, serve the example of Jesus. Hallelujah. Makikita po natin sa ating pong mensahe sa araw na ito na ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na tayo po'y maglingkod katulad ng ating pong Panginoong Sus. At yan po'y pinakita ng ating pong Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po'y dumako sa John 13, chapter 13, verse 1 to 17, at tayo pong lahat ay magbabasa. Amen? With conviction and understanding. Basahin po natin, 1, 2, 3. It was just before the Passover festival, Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Verse 2. The evening meal was in progress, and the devil had already prompted Judas, the son of Simon Iscariot, to betray Jesus. Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Verse 5. But wala, yon. After that, he poured water into basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him. Verse 6, he came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? 7, Jesus replied, you do not realize now what I am doing, but later you will understand. 8, no, Peter said, you shall never wash my feet. Jesus answered, unless I wash you, you have no part with me. 9, then Lord, Simon Peter replied, not just my feet, but my hands and my head as well. Sumubra naman si Peter dito. 10, Jesus answered, those who have had a bath need only to wash their feet. Their whole body is clean, and you are clean, though not every one of you. Verse 11, for he knew who was going to betray him, and that was why he said, not everyone was clean. When he had finished washing their feet, he put on his cloak and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example, that you should do as I have done for you. Very truly I tell you, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than one who sent him. Last verse, mga kapatid. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Ulitin po natin. Now that you know these things, you will be blessed if you do them. Let us pray, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Oh, Shikaraya Rabahanda. Lord, patuloy kami nagpapasalamat, Lord God, sa iyong mga salita. Salamat, Lord, na ang iyong salita ay patuloy na nagbibigay ng kapangyarihan sa aming buhay. Kung paano namin gagawin at susundin ang ninanais mo sa aming mga buhay. Lord, continue, Lord, to bless, hallelujah, your servant, O God, as I preach your word, sapagkat wala po akong magagawa kung wala po ang pagsama't gabay ng iyong banal na Espiritu. Lord, magbigay kayo ng kapahayagan sa bawat puso, sa bawat
kaluluwa na nangangailangan, Lord God, ng kalakasan sa oras na ito. Lord, I pray in the name of Jesus, ang bawat pangangailangan ng iyong iglesia, Father God, I pray na patuloy na matugunan, Lord God, sa araw na ito. Sapagkat kami ay uhaw, sapagkat kami ay gutom sa iyong mga salita. Kaya salamat, Lord God, na binigyan mo kami ng example kung paano namin, Lord God, paglilingkuran ang bawat isa, kung paano mo kami, Lord God, pinaglingkuran nung ikay bumaba dito sa lupa. Kaya salamat, Panginoon Jesus. Patuloy mong i-bless ang bawat isa at even, Lord God, sa mga kapatid, Lord, na nanonood, Lord, I pray ang iyong mensahe ay patuloy na umabot sa bawat pangangailangan ng bawat isa. Thank you, Lord, for the victory. Hallelujah. In Jesus' name, amen. So, glory to God. Salamat po sa ating Panginoon. Napakaganda po ng mensahe ng Panginoon na ibinigay ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Ang ating pong Panginoon, ang siya naging model natin. At napakadakila, mga kapatid, yung ginawa ng ating Panginoon. Hallelujah, tayo po'y inabot ng ating Diyos. Siya'y bumaba dito para ipakita ng ating Panginoong Jesus kung paano niya pinaglingkuran ng mga tao. Siya ay Diyos. Siya ang may-ari ng mundo, hindi si Kibuloy, kundi ang ating pong Panginoon. Siya'y Diyos, pero siya'y naglingkod sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Hallelujah. Tingnan po natin dito, mga kapatid, no? Bro, slide natin. Pakimove, hindi naman siya nagawa. Okay. Pakimove. Okay. Doon na tayo. Okay. Who was Jesus a model of service? Sino po ang ating pong Panginoon na makukuha po natin kung ano po yung ginawa ng ating pong Panginoong Jesus nung siya ay nandito sa lupa? Paki-forward po. Okay. Okay. How was Jesus a model of service? So Jesus Christ modeled servanthood when He came to dwell among us as a man. He became a servant when He obeyed God's will. Amen. He was a servant when He was the feet of His disciples. Lingkod, ang ating pong Panginoon ay isang Diyos, pero pinaglingkuran niya ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga minementor. His supreme act of servanthood came when He died on the cross and gave His life as a ransom. Hallelujah. For all. Hallelujah. So kakaibang paglilingkod ang makikita po natin na ginawa ng ating buong Panginoon. Nakuha niyang ibigay ang kanyang sarili. Nakuha niyang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Yun po ay hindi po madali. Pero ipinakita ng ating pong Panginoon kung paano tayo maglilingkod. Hallelujah, sapagkat ang nais po ng Panginoon sa buhay natin, maranasan natin ang dakilang pagpapala na ibibigay ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat nabasa natin kanina sa verse 17, mayroong pagpapala, hallelujah, kapag tayo po'y sumusunod at ginagawa natin na tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon at hindi lang sa ating Panginoon kundi sa buhay ng bawat isa. Sabihin mo sa iyong katabi, paglingkuran mo ako. Amen. Hallelujah. Ang sabi po ni John Hagee, si John Hagee po, kilala po natin siya, he's a writer, sabi po niya rito, the measure of a man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Amen. Hindi po nakadepende sa ating pong Panginoon kung gaano karami ang sumusunod sa Kanya, kundi ito'y kung paano niya aabutin ang mga tao, hallelujah, sa bawat pangangailangan nila. Hallelujah, upang sila'y paglingkuran, at siyan po ang makikita natin sa ating pong Panginoong Sus. Tinuruan niya ang kanyang mga disciples. Ipinakita ang tamang daan, ipinakita ang tamang layunin ng buhay. Sapagkat alam po natin na ang mundo, ang itinuturo sa atin ay tayo po'y mailiko. Ngunit salamat po sa ating pong Panginoon, nung siya'y bumaba dito sa lupa, nakasama niya ang kanyang mga disciples in 3 years, sa loob ng 3 taon, tinuruan niya ang kanyang mga lingkod. At nung natuto
ang mga disciples at nung umakyat ng ating Panginoong Sus at nangako ang ating Panginoon, kayo ay maghintay sa upper room. At doon natin nakikita mga kapatid na sila'y kinasihan ng Banal na Espiritu, yung aral, yung itinuro ng ating Panginoon, dala nila. Habang dala nila ang turo na nakuha nila sa ating Panginoon, sila'y napuspos, nakasihan ng Espiritu Santo. Kaya makikita po natin, very powerful ang impact na nagawa ng Panginoon sa buhay ng mga disciples. Amen. Hallelujah. So I remember mga kapatid, naalala ko nung ako po'y baguhan pa lang sa paglilingkod, wala po akong alam-alam na naglilingkod pala ako. Minsan parang ako'y, yan dyan, nakaupo lang. Ako yung tao na SSS. Sit, save, and satisfy. Diba? Parang ganun tayo, parang okay na ako naglilingkod. Basta binibigay ko yung aking offering, binibigay ko yung aking tithes. Basta pag-uwi ko, masaya na ako. Parang hanggang doon lang. Parang hanggang doon lang umiikot yung routine ng aking buhay every Sunday. Pero nung ako po'y nagkaroon ng encounter sa ating buong Panginoon, nag-iba ang ihip ng hangin. Amen. Nagkakaroon pala ng kusa sa puso natin kapag tayo po'y nagkakaroon ng personal relationship sa Panginoon. At nakita ng Panginoon, hallelujah, ang ginagawa ko, at nakita ng Panginoon ang desire ng aking puso na maglingkod. Hallelujah. At praise be to God. Hallelujah. Siya po ang nagbigay ng kanyang church para ating pong pangalagaan at tayo po instrumento lang ng ating pong Panginoon. And I do believe mga kapatid, yun po kasi hinahanap ng Panginoon eh. Kung paano kapag kakatiwalaan ng Panginoon sa maliit ng bagay, pwede bigyan ka ng Panginoon sa malaking bagay kung paano ka bibigyan at ipagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, napakahalaga nito. Kung tayo man ay maliit man yung ginagawa natin, pero alam mo na ginagawa mo yan sa Panginoon, naniniwala ko, bibigyan ka ng break ng Lord. Bibigyan ka ng mas malaki ng ating pong Panginoon. So Jesus was a servant when He was the feet of His disciple. So ginawa niya iyon para makita natin ang dakilang halimbawa ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Pwede mo bang mahugasan ang paa ng iyong kapatid? No? Hindi po to literal no, sa ating panahon eh. Baka pag ginawa natin, maamoy mo pa lang yung alipunga. Ayaw mo na. Pero makikita natin dito mga kapatid, it's a picture na kung saan ang lugar ng Israel, ng Jerusalem ay napaka-alikabok. Nakakon lang sila, nakasandals lang sila. Huhugasan mo ang paa ng 12 disciples. Hallelujah. Yun po ay mga kapatid, napakagandang halimbawa na nais na makita natin sa buhay natin kung paano natin paglilingkuran ng ating kapatid. Isang tapig mo lang, sis, kaya mo yan. Ini-encourage mo siya. Paghuhugas yun. Hallelujah. Amen. Napakahalaga nito mga kapatid. 1 Peter 4, basahin po natin dito sa 1 Peter 4, verse 10, 11. Basahin po natin 1, 2, 3. Each one should use whatever gifts. Ano po? Ulitin po natin, no? Each of you should use whatever gift you have received to serve others. Amen. Kung ano yung kaloob na meron ka, hallelujah, at yan ay makakatulong sa iyong kapatid, i-share mo. Amen. Faithfully, na may katapatan, administering God's grace in its various form. 11, if anyone speak, he should do it as one speaking the very words of God. Amen. Yung magbibigay ng kalakasan sa iyong kapatid. Mag-i-encourage sa iyong kapatid. If anyone serves, he should do it with the strength God provides. Amen. So, ibig sabihin, ang Lord ang nagpo-provide ng kalakasan natin. Kaya sa bawat gising natin, isang pagpapala yon. Amen? Sabi nga, bawat gising,
is a blessing. Amen. Sapagkat ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan so that in all things, lahat, tandaan po natin, sa lahat ng ating gagawin, God may be praised through Jesus Christ. Ang Diyos ang bibigyan ng kapurihan at naluluwalhati every time na ginagawa natin yon sa ating kapwa. Yun ang makikita nating halimbawa na ginagawa ng ating pong Panginoong Jesus. What kind of servant was Jesus? What kind of servant was Jesus? Jesus lived his life engaging people in such a way. He served them in such a way that their lives changed by his encounter with them. So pinaglingkuran ni Jesus ang kanyang mga disciples sa paraang nabago ang kanilang buhay. Amen. Hallelujah. Yun pala mga kapatid, na ikaw ang magiging ehemplo. Hallelujah, na iyong dadalhin sa Panginoon ang taon na pinaglilingkuran mo. Hindi yung dadalhin mo sa kasamaan, na hindi mo dadalhin para malayo sa Panginoon. Hindi mo dadalhin sa wrong motives ng puso mo sapagkat marami pong mga modus, hocus pocus, mga bogus na kung saan kukunin lang ang loob, yun pala scam. Amen. So yun po ang ginagawa ng ating Panginoon. Pinaglilingkuran niya ang kanyang mga disciples dahil ang desire ng Panginoon, mabago sila. Amen. Makakilala sila sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Sunod. Hallelujah. He was a servant because he dedicated his life to setting people free. Amen. Siya ay isang lingkod dahil inalay niya ang kanyang buhay sa pagpapalaya ng mga tao. Hallelujah. Very powerful mga kapatid ang ginagawa ng ating Panginoong Jesus. At dapat ito yung ginagawa natin. Kasi nga po, siyempre, tinutulungan natin ang bawat isa na sila'y makalaya sa oppression ng kaaway sa kanilang buhay. May mga bisyo sa kanilang buhay, pero ikaw ang nagiging ehemplo, pinapakita mo ang tamang pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano. Kasi po may fake Christian eh. Amen? At mayroon pong tunay na Kristiyano. Ang tunay na mga Kristiyano, dinadala niya ang kanyang mga kapatid, ang kanyang mga kaibigan para sila'y matransform at maging katulad ng ating Panginoon. Kung ano yung nakikita sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Sunod, he set them free by healing them, delivering them, and by teaching them. Amen. So ginugol po ng ating pong Panginoon sa kanyang sarili, oras at panahon para sa kanyang mga disciples. Maraming inabot ang ating Panginoon na mga tao para sila'y pagilangin, palayain sa pagkabihag ng kaaway at sila ay tinuruan ng ating pong Panginoon. Di ba makikita po natin in Matthew 5, yung beatitude. Habang nagtuturo ang ating Panginoon, every time siya ay nagpipreach, laging multitude. Laging napakaraming tao para makinig ng salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan ang naging buhay ng ating pong Panginoong Jesus. Ang kanyang paglilingkod, hallelujah, ay naging priority para sa mga tao, para sila'y mailapit sa Panginoon. There's a lot of sacrifices because, mga kapatid, bakit ano po ang makikita natin? Ang ating pong Panginoong Jesus, meron siyang compassion sa mga tao. And I pray sa buhay ng bawat isa sa atin as a church, hallelujah, as a believers of Christ, maging compassionate tayo sa mga tao. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi po, yun po ang magiging way para madala natin ang tao sa Diyos. Amen. At pwede po natin ipag-pray sa Panginoon, Lord, wala po akong tapang. Lord, ako po ay naiiya. Lord, bigyan mo ako ng compassion sa tao. Bigyan mo ako ng tapang na sabihin ko, ipagsabi ko ang aking patotoo kung paano kayo gumawa sa buhay ko. Amen. Hallelujah. In Matthew 26, 28, ang sabi po dito, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, kung nais ninyong maging dakila,
take note of this mga kapatid, no? Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin ninyo. 28, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran. Ano po? Kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Amen. Very powerful mga kapatid. So ang tunay na paglalingkod mga kapatid ay hindi po nakasalalay na tayo po'y nakareceive ng success sa buhay po natin. Na-achieve natin ang bawat pangangailangan natin dito sa mundo. Kundi ito'y nasa ating pong ginagawa para sa ating pong Panginoon. Kung paano natin ibibigay ang ating panahon para sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa iyong katabi, Jesus is coming soon. Ibigay mo na ang iyong panahon sa paglilingkod sa Kanya. Kung tayo man mga kapatid ay pinagpala, pinagyaman ng ating pong Panginoon, huwag niyong kalilimutang maglingkod sa Diyos. Huwag niyong kalilimutan sapagkat pwede pong maging hindrance sa ating pong paglilingkod dahil pinagpala ka na. Ako po, mayroon ako nakikita na mga milyonaryo, mga CEO. Pero, siyempre, mga boss sila, kapag sila ay nasa kanilang mga tahanan, sila ay pinaglilingkuran. Pero kapag sila ay nasa loob ng church, sila ay naglilingkod. Hallelujah. Pantay-pantay. Sapagkat sa loob ng kingdom of God, sa loob ng church, hallelujah, sa harapan ng Panginoon, tayo po'y pantay-pantay na tinitingnan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya, huwag natin kalilimutan maglingkod. Ano mang achievement na ma-receive natin sa ating buhay. Amen? Sabi po ni Charles Spurgeon, sino pong nakakilala kay Charles? Sabi niya po rito, you cannot be Christ's servant if you, are not willing to follow Him. Kung hindi ka willing na sumunod kay Kristo, hindi ka magiging lingkod ng Panginoon. Sabi dito, if you are not willing to follow Him, sabi po dito, cross in all. What do you crave? Ano ang hinahangad mo? Ano bang hinahangad natin? A crown? Then it must be a crown of thorns if you are to be like Him. Do you want to be lifted up? So you shall, but it will be upon the cross. So makikita po natin dito, the first step para tayo po'y makapaglingkod to become a servant of God, follow His example. Sabihin mo sa iyong katabi, follow His example. Mahirap yon. But Jesus shows to us the example. Kaya nga sinasabi po sa salita ng Panginoon, sinabi ni Apostle Paul, I can do all things to Christ who strengthened me. Ang lakas mo ay binibigay ng Panginoon para magawa mo ang layunin ng Panginoon mo sa iyong buhay para ikay makapaglingkod. Hallelujah. Amen. Follow the example of Jesus. Hallelujah. Ibibigay natin yung mainam. Amen. Yung mainam na paglilingkod. Kasi po, mayroon pong paglilingkod na hindi mainam. Ano po? Kasi po, napakahalaga ng mga kapatid sa puso natin. Hindi lang tayo naglilingkod dahil nandiyan si Sister Maris. Nandiyan si Sister Remy. Nandiyan si Pastora. Nakawalis-walis, ay nandiyan si Sister Remy. Pastora. Di ba nga bakit? So, ibig sabihin, naglilingkod ka sa tao. Pero kung ikay gumagawa na kahit walang nakakakita, alam mo sa iyong puso, yun na ginagawa mo sa Panginoon. Hallelujah. Puntos yun sa langit. Amen. Amen. Kaya sabi nga po sa salita ng Panginoon, ang tamad ay huwag daw pakainin. Biblia yun eh. Sinasabi yun sa 2 Timothy, no? Ang mga tamad daw ay huwag daw papakainin. So ibig sabihin, ayaw ng Panginoon ng tamad. Gusto ng Panginoon tayo masipag sa kingdom of God. Amen! We are in the house of God.
We are in the kingdom of God. Ikaw, na bilang isang nanay, na hindi tumutulong ang iyong anak, anong pakiramdam, di ba? Pwede mong pagalitan dahil hindi sila sumusunod. Amen. At ganun din sa atin dito, mga young people. Dito, ang lakas-lakas ng iyong higsigaw, ang sipag-sipag mo, pagdating mo sa bahay, hindi mo mahugasan yung plato mo. Di ba mga kapatid, no? Mga young people sa atin, ano? Minsan ang sipag-sipag natin sa loob, pero pagdating sa bahay, diba, baligtad, no? So ito po yung napakaganda mga kapatid na makita natin, lagi niyong tatandaan ang naglilingkod dakila sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, Jesus washed the feet of His disciples. At habang hinahugasan ng Panginoong Sus ang mga paa ng kanyang mga disciples, siyempre alam niya, at nabasa natin kanina, na alam ng ating Panginoong Sus, ibebetray siya ni Judas. Tingnan mo yung katabi. Hindi siya yon. Pero ang ginawa ng ating Panginoong Sus, hinugasan pa rin niya ang paa ng kanyang disciples na si Judas. Pero alam na ng Panginoon yon. So ano po yung makikita natin ditong halimbawa? Na kahit ikaw ay pinersecute, na kahit ikaw ay sinaktan, ipakita mo pa rin ang pagmamahal mo bilang isang lingkod ng Diyos. Mahirap, Pastor, mahirap yun. Di ba mga kapatid? Pero kapag tayo po ay kinakasihan, sapagkat ang banal na Espiritu ay sumasa atin at ang unang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig. Yun ang nagmo-motivate, Lord. Hallelujah, Lord. Ang hirap-hirap naman magpatawad. Pero kapag ang pag-ibig ng Panginoon na siya nag-ahari sa puso mo, kahit makita mo siya sa daan, kaya mong yakapin. Kaya mong ngitian. Sapagkat nauunawaan mo, naiintindihan mo ang itinuturo ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Amen. So another level yon sa buhay natin. Kasi doon tayo inihahanda ng Panginoon para tayo maging halimbawa sa iba, maging halimbawa sa ating pamilya. Amen. Hallelujah. How do we serve like Jesus? Paano ba tayo maglilingkod katulad ng ating pong Panginoong Jesus? Sabi mo dito, the heart, head, and hand must be aligned to serve like Jesus. Number one, ang napakahalaga po sa paglilingkod like Jesus, kailangan po mayroon kang puso. Motivated by love. Mahirap po maglingkod, mga kapatid, kung hala po ang pag-ibig ng Panginoon sa puso mo. Hallelujah. Sa paglilingkod natin sa Diyos, napakahalaga na tayo po'y motivated ng pag-ibig. Hallelujah. Hindi para sumikat, hindi para palakpakan, hindi para, hallelujah, ikaw ay itaas. Hallelujah. Kundi ginagawa natin ito sapagkat mahal natin ang Panginoon. Mahal mo ang Diyos sa buhay mo sapagkat pinapahalagahan mo yung kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa iyong buhay. Pinalaya ka, pinagaling ka, binago ka ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya tayo po ay nakapaglilingkod because nauna na ang Panginoon, niligtas na tayo ng Diyos. Kaya nga, save to serve. Amen. Hindi ka lang na-save, uupo ka na lang dyan. Maya-maya, butas na yung bangko mo. Kundi ang nais ng Panginoon, kapag ikay, sino pong mga niligtas na ng ating Panginoon dito? Tayo po'y niligtas na ng ating Panginoon. At ngayon, yung second step, yung pasasalamat natin, yung pagbibigay natin ng papuri, pagsamba sa Panginoon, Lord, salamat po sa buhay na ibinigay mo sa akin, yung kaligtasan na meron ako, Lord, I'm ready to serve you. Amen. Amen. Hallelujah. Sabi ito, binasa po natin kanina. So dito sa verse 1, now before the feast of the Passover, Jesus, knowing that His hour had come, that He would depart out
from this world to the Father. Having loved His own who were in the world, He loved them to the end. So, ibig sabihin, makikita natin dito, mahal niya ang kanyang tagasunod. At siya'y minahal ng ating Panginoon hanggang wakas. Amen. Hindi napatid, hindi naputol ang pagmamahal ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sa oras na ito, kung meron mang sa isip at puso mo na parang hindi mo maranasan ng pagmamahal ng Panginoon, hallelujah mga kapatid, mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ka ng Diyos. Anumang kasalanan mo, mahal ka ng Panginoon. Anumang nagawa mo, mahal ka ng Panginoon. Mayroon kang nagawang mali, mahal ka ng Panginoon. Sinaktan mo ang banal na Espiritu, napigyati ang banal na Espiritu, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Panginoon. Nagawa niyang maglingkod. Hallelujah. Hallelujah. Dahil tayo po'y mahal ng ating Diyos. Nagawa po ng Panginoon niya. Hallelujah. He is faithful to forgive our sin. Tapat siya para linisin ang ating mga kasalanan. Na tayo po'y hindi naging tapat sa Panginoon, pero ang Diyos nananatiling tapat sa buhay mo. Hindi po nagbago ang Panginoon. Sis, hindi nagbago ang Panginoon sa buhay mo. Yang katabi mo, pwedeng magbago. Tingnan mo. Yan. Pwedeng magbago yung katabi mo. Yes! Pero ang Panginoon, hindi magbabago kailanman. Ang kanyang damdamin, ang kanyang puso ay hindi magbabago sa buhay natin. Hallelujah. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. At ang katulad ng binasa po natin dito, napakagandang paalala mga kapatid sa buhay natin kung paano tayo minamahal ng ating pong Panginoon. Thank you, Lord. And Luke 22, 26, 27, but you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. 27. Bro. For who is greater? The one who is at the table. Hallelujah. Or the one who serves. It is not the one who is at the table, but I am among you as one who serves. Amen. Ang gandang paalala nito mga kapatid. Ano? Hallelujah. Pakitingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, nabasa mo ba yon? Napakinggan mo ba yon? So mga mother, alam ko po na marami tayong sacrifice sa ating mga anak para paghandaan sila ng pagkain. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, dakila ka, nanay. Dakila ka. Hallelujah. Yes, sabihin mo sa iyong asawa. Hallelujah. Salamat na ako'y pinaglilingkuran mo. Ibig sabihin nito, makikita natin dito mga kapatid, kapag ikaw ay nakaupo lang sa lamisa at naghihintay ng pagkain at hindi ka gumagawa, hindi ka dakila. Ang dakila daw, hallelujah, ang naglilingkod, ang nagsiserve. Malinaw sa binasa po natin, no? For who is greater than one who is at that table or the one who serve? Amen. Kaya, yung mga naglilingkod, dakila ka. Yung mga masisipag for the glory of God, dakila ka. Amen. Hallelujah. Kaya pagdating nyo sa bahay, baka mag-unahan na kayo. Miss, sis, ikaw na umupo. Hallelujah. Husband, hallelujah. Ikaw na umupo, baka mag-unahan kayo. Kasi makikita natin dito, ang naglilingkod ay dakila. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Napakagandang example, mga kapatid, binibigay ng Panginoon sa buhay po natin. Na kaya kapag tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na maglingkod. Gusto ko pong ulitin sa inyo, ha? Kapag tayo po'y binigyan na ng pagkakataon ng Panginoon para maglingkod, pusuan mo na. Amen.
Ilagay mo na yung puso doon, mga kapatid. Sapagkat kapag wala ang puso sa paglilingkod, pwede kang mapagod. Pwede kang magreklamo. Pero kapag nandun ang pag-ibig, hallelujah, mula sa ating Panginoon, wala mang nakikita, hindi ka basta-basta napapagod. Mayroong source na extra oil ng kalakasan na ibinibigay ang Panginoon. Binababa niya ang pabor, ang kalakasan na hindi natin lubos-lubos maisip. Sapagkat yun na ibinibigay ng Panginoon. Pinupuspusan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Sapagkat, katulad ng sinasabi ko, hindi tayo naglilingkod sa tao. Kundi tayo po'y naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Sapagkat siya ang tumawag sa buhay po natin. Hallelujah. Be motivated by love to serve. Sapagkat ang paglilingkod na may pag-ibig, hallelujah, hindi basta-basta aayaw yan. Amen. Na kahit pigilan ka, ginagawa mo pa rin yan. And I appreciate sa lahat ng mga kapatid na nakikita ko kayo kung paano kayo naglilingkod sa Panginoon. Na kahit hindi kayo utusan, hallelujah, nakikita ko ang inyong mga tayo, ang inyong mga galaw, ang trabaho ng inyong mga kamay. Hallelujah, congratulations. Mayroong biyaya ang Panginoon sa buhay mo. Dakila ka sa harap ng Diyos. Amen. Hallelujah, dakila tayo sa harap ng ating pong Panginoon. Amen. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, Colossians 3:23, 24, whatever, basahin natin, whatever you do, work at it with all your heart. Amen. As working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive inheritance. No, naka-receive na tayo ng inheritance eh. Yung pangako ng Panginoon sa buhay natin, from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. Amen. Hallelujah. Pusuan mo na, kapatid. Ibigay na natin, Lord, maglilingkod ako, ito ang buhay ko. I offer to you. Hallelujah. Gagawin mo yon sapagkat naniniwala po kung magiging tuloy-tuloy yon sa iyong pamilya. Magiging tuloy-tuloy yon. Hallelujah, sa ating pong mga henerasyon. Amen? Huwag tayong susuko. Idulog natin sa Panginoon na magkaroon ng breakthrough sa ating family. Alam ko po, may mga pagkakataon sa ating pamilya na parang nakakalungkot. Pero mga kapatid, buhay ang Panginoon. Idulog natin sa Diyos. Walang mahirap sa Panginoon. Ilaban natin sa panalangin ang ating mga pamilya. Ilaban natin sa Panginoon ang ating pong mga mahal sa buhay. Ang Diyos ay buhay na ating pong pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. So whatever you do, kung ano man ang ano man yung mga ginagawa natin, mga kapatid, gawin natin para sa Panginoon. Ilagay natin ang ating puso doon. Amen. Hallelujah. In Galatians 6:9-10, sabi po dito, let us become weary in doing good. For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen. Tayo po ay magre-reap, mag-harvest tayo kapag hindi po tayo uurong. Huwag tayo urong-sulong. Kasi po may mga Kristiyanong urong-sulong. Mamaya nandyan. Minsan nawala. Minsan nandyan. Di ba? Pero ang Diyos, faithful pa rin siya. Tapat pa rin siya para tayo tanggapin ng ating pong Panginoon. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all people. Amen. Opportunity, mga kapatid. Sa bawat oras may opportunity para tayo gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Especially to those who belong to the family of believers. Ang church, mga kapatid, na kung saan tayo naglilingkod sa ating pong Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Napakahalaga nito, mga kapatid. Hallelujah, na mahalin natin ang iglesia ng Diyos. Sapagkat dyan ka nilagay ng Panginoon, dyan ka binigyan ng ministry ng Panginoon, at dyan ka rin pagpapalain ng Panginoon. At dyan ka pro-protection na ng Panginoon. Amen, mga kapatid. Love the church. Mahalin mo ang iglesia ng Panginoon. Sapagkat hindi ito iglesia ni pastor. Ito ay iglesia ng ating pong Panginoon Jesus.
For the glory of God, maglilingkod ako ng may ngiti, maglilingkod ako ng may saya sa aking puso. Kahit mahirap, maraming mga struggle, maraming mga kumakalaban. Mga batid, always smile. Ngitian mo ngayon katabi mo. Hallelujah. Woo! Yes, mga kapatid, no? Alam ko po, maraming mga challenges na dumarating sa ating buhay. Maraming laban, sunod-sunod. Pero mga kapatid, pagdating sa Panginoon, ako po'y naniniwala, lahat ng bagay, ma-overcome natin. Ma-overcome natin. Nandyan ka lang sa ganyang pagkakataon ng sitwasyon ng buhay mo, dadaan lang yan. Lilipas din yan. Parang isang bagyo, hindi siya nag-i-stay ng isang taon. Ang bagyo dumadaan lang, 1 day, 2 days, wala na siya. Amen. Kaya kapit lang. Amen. Kapit lang sa salita ng Panginoon. Number 2, makikita po natin, head, security in who you are in Christ. Sino ba tayo sa harap ng ating pong Panginoon? Dapat ang isip natin ay hindi lang po sa ating pong pansariling interes. Kundi meron tayong pananaw na ang ginagawa natin, hallelujah, sa ating kapwa, hallelujah, ginagawa natin ito dahil alam mo na ang lahat ng ginagawa mo ay para sa Panginoon. Napakalaga sa iyong pananaw eh. Ano po mga kapatid? Kapag ang isip natin ay corrupt, yung isip natin parang makasarili, hindi natin mag-glorify si Lord. Dapat ang isip yung pananaw natin, hallelujah, na kung paano natin aabutin ang ating kapwa, ang ating kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Huwag ang kayamanan o ang ating pong success ang siyang humila ng ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Na kahit tayo po'y umabot sa mataas ng buhay ng tungkulin natin, na kahit makuha natin yon, huwag na huwag kang kakalimot na maglingkod sa Panginoon. Amen. Huwag kang mawawala sa church. May nag-pray, Lord, bigyan niyo po ako ng ban para makapagsimba. Yung binigyan ng Lord ng ban, nawala sa simbahan. Iba na ang pinuntuhan, sabungan. Diba? Minsan ginagawa nating, Jenny si Lord eh. Lord, bigyan mo ako nito lahat. Ang kapalit, Lord, maglilingkod ako. Pero nung binigyan ng Panginoon, nawala. Di ba mga batid? Kaya kapag hindi ka binibigyan ng Panginoon, alam ng Lord yung motive ng puso mo. Pero naniniwala ko, habang hinihintay mo yon at may ginagawa ang Panginoon, mayroong inaayos at binabago ang Panginoon para pag dumating yung right time, kaya mo nang i-handle. Kaya mo nang panghawakan. Amen. Hindi tayo pa basta-basta minsan binibless ng Lord sapagkat hindi mo kayang panghawakan yung malaking pagpapala. Baka pag ikay pinagpala ng Panginoon na wala ka na sa church, nandun ka na sa tungita, nandun ka na sa mga kasino. Di ba mga kapatid? May mga ganun eh. Pero pag ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay, hallelujah, sa ating Panginoon, kung ano man yung meron tayo ngayon, maging faithful ka sa Panginoon, ipagpatuloy mo ang iyong paglilingkod sa Panginoon, darating, ang sabi nga, in the proper time, you will reap a harvest. May oras yan. Sabi mo sa iyong katabi, oras-oras lang yan, kapatid. Oras-oras lang yan. Hallelujah. Sabi nga, in His time, you make all things beautiful. In His time. Sa oras at panahon ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. In 1 Corinthians 15:18, sabi po dito, therefore, my dear and brothers and sisters, stand firm. Amen. Let nothing move you. Always give yourselves. Ulitin natin mga batid ha. At basahin po natin ng malakas. 1, 2, 3. Always give yourself fully to the work of the Lord. Amen. Hindi ito 95%. Hindi ito 50%. Kundi ito'y 100%. Kapag sinabing fully, yung buo, yung mainam, yung priority mo na ibibigay sa ating Panginoon because, sabi po dito, because you know
that your labor in the Lord is not in vain. Hindi nasasayang ang iyong pagpapagal para sa Panginoon. Hindi nasasayang ang bawat tulo ng iyong pawis. Hindi nasasayang ang bawat sakripisyo mo. Yun ay may kapalit na reward na ibibigay ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Give it up to serve the Lord. Fully. Ibigay mo ang buong puso mo sa Panginoon sapagkat kapag ibinibigay po natin ang buong puso natin sa ating paglilingkod, doon naman tayo binibigyan ng portion, double portion of anointing of God. Nagkakaroon ng impact ang buhay mo, nagiging kapangyarihan ang buhay mo sapagkat nakikita ang puso. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mark 9:35, sabi mo dito, sitting down, Jesus called the 12 and said, basahin po natin, if anyone wants to be first, sino po sa atin dito yung gustong maging una? Ha? Sabi dito, he must be the very last and the servant of all. Kung gusto mo maging top, kailangan mo nang dumaan sa ilalim. Sabihin mo sa ikatabi, walang shortcut, kapatid. Walang shortcut to, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, makita ka sa maliit na bagay na ibinibigay niya at makita ng Panginoon yung iyong katapatan sa maliit na yon. At doon ko ipopromote, at doon ka itataas ng Panginoon, at doon mo makikita, hallelujah, ang gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Yun pala, kapatid. Amen. Kaya yung mga makikita po natin, marami po mga testimony, even sa buhay, yung mga tao na pinagyaman, pero sila po'y dumaan sa pinakamahirap na buhay. Pero sila'y naging masipag, ginawa nila ang kanilang mga trabaho, at makikita po natin yung mga testimony nila, sila'y pinagyaman ng Panginoon. At ganoon din sa atin po, sa ating spiritual na buhay. Amen. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, ang mga tao na wala sa Panginoon, na kahit sila'y napakayaman, hindi sila dakila. Amen. Amen. Ang dakila, hallelujah, ay yung mga tao, yung mga anak ng Panginoon na tapat na pinaglilingkuran ng Diyos at ang Diyos ang kanyang pinaglilingkuran. Yun ang masasabi natin na dakila. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, dakila ka, kapatid. Oh, dakila ka, kapatid. Sapat ginagawa mo yan sa Panginoon na walang kapaguran, may gigil, may hallelujah, excited na pumunta sa church. Excited, hallelujah, na sumayaw. Dati isang beses lang kayo nagpa-practice ngayon 3 beses na nagpa-practice sa mga dance ministry. Kahit sa gitna ng park, malamig ang panahon, sumasayaw sila sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yung gawain sa bahay, gawin natin yun for the glory of God. Hindi yung kukusot-kusot ka na, yung XS na damit, sobrang puro reklamo, puro labanan ng daming-dami. Dapat ang ginagawa mo, habang naglalaba ka, nagkukusot ka, hallelujah, we're together again, just praising the Lord. Nagpupuri ka sa Panginoon. Ay kapag mayroong inis at mayroong galit sa ginagawa mo, yung XS na size naging L. Sobrang inis. No, kailangan sa bawat ginagawa natin, mayroong ngiti, may saya sa puso natin. Gawin na natin yon para sa Panginoon. Sa mga trabaho natin sa ating mga employer, mga batid, no, hindi kayo po-promote, hindi mag-i-increase ang iyong sahod kung hindi nakikita ng employer mo yung magandang trabaho mo. Di ba, mga batid? Ay, how much more ang Panginoon? Wala tayong maitatago sa Kanya. Kita ng Panginoon ang bawat pinaggagawa mo at pinag-iisip mo. Amen. We are not a pleaser of man, but we are pleaser of God. Makita ng Panginoon ang puso natin. Makita ng Panginoon, hallelujah, ang desire ng puso natin na siya ang patuloy na maluwalhati sa ating mga buhay. Amen. So number 3, last is hand. Putting service in action.
Amen. Binigyan tayo ng mga kamay at lagi ako nagre-release sa buhay ninyo. I pray in the name of Jesus that the Lord will bless the work of your hand. Pagpapalain ng Panginoon ang trabaho ng inyong mga kamay. Sa John 15:17, basahin po natin, For I give you, For I give you an example that you also should do as I did to you. Amen. Hallelujah. Truly, truly, I say to you, a slave is not greater than his master, nor is one who is sent greater than the one who sent him. If you know these things, you are blessed if you do them. Amen. Hallelujah. So binigyan tayo ng halimbawa ni Jesus na kung paano niya binigay ang kanyang sarili para maglingkod, ganoon din daw mga kapatid ang gawin natin. Nagkaroon ng ebanghelyo, nagkaroon ng gospel, nagkaroon ng mabuting balita para tayo po'y i-guide sa tamang direction ng buhay natin, para tayo po'y i-guide sa tamang kaalaman kung sino ang Panginoon sa buhay po natin. Amen. Dahil sa dami-dami ng relihiyon, sa dami-dami, hallelujah, ng mga lumalabas na katuruan, kung hindi po tayo pinapatnubayan ng Espiritu ng Panginoon, maaari po tayong malihis. Maaari tayo pong madisib paulit-ulit. Hanggang maging ritual na lang yung ating pagpunta sa church. Kapatid, lagi po natin i-ask yung guidance ng banal na Espiritu. And the Holy Spirit is already in your heart. Nasa buhay na natin ang Espiritu ng ating Panginoon. Magpasakop tayo, magpag-guide tayo sa gabay ng Espiritu Santo. Serve like Jesus. Sabihin mo sa iyo, serve like Jesus. Kung ano ang pinapagawa ng kanyang Ama sa kanyang anak na si Jesus, ang ating po Panginoon, sinunod niya yon. Siya'y, hallelujah, nagkatawang tao upang tayo po'y abutin at ipakita ang kanyang halimbawa. Amen. So, lagyan natin lagi ng puso ang paglilingkod. Pusuan natin ang mga kapatid ang ating po paglalingkod. So sa madaling salita, mahalin natin ang ipinagkatiwalang ministry ng Panginoon sa ating buhay. Sapagkat naniniwala ako, kapag tayo po'y nagkaisa sa isang layunin, nagkaisa tayo, hallelujah, na mahalin ang kanyang iglesia, I do believe we will experience revival. We will experience outpouring. We will experience healing and deliverance, mga kapatid. Naniniwala ako dyan, mga kapatid. Kailangan, mga kapatid, magkaisa tayo. Na hindi lang ako as a pastor, kundi ang bawat isa sa atin nakiko-operate tayo sa gagawin ng Panginoon sa kanyang iglesia. As one body, as one Lord, as one Spirit. Serve like Jesus with humility. Sabihin mo sa iyong katabi, serve like Jesus with humility. Amen. Amen. Last verse. Hallelujah. Patapos na po tayo, mga kapatid. Last verse is, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Mga kapatid, sinasabihan tayo ng Panginoon na tayo po'y katiwala ng mga mabubuti. At tayo po'y binigyan ng Panginoon ng iba't ibang kaloob na kung saan yan ang nais ng Panginoon na gawin mo, ipagawa mo, ibigay mo sa kaharian ng Panginoon. Gamitin ninyo sa kapakinabangan ng bawat isa sa inyo. Amen. Kung makakatulong ka at yan ang talent mo, yan ang runong mo, i-share mo sa iba. I-share mo ang bawat kakayanan na meron tayo. Sinishare, katulad ni Brother Jairus, sinishare niya yung gift niya sa ating mga kapatid para sa pagtugtog, sa mga chords. Ganon din kay Sister Maris, kung paano niya iginagayad ang kanyang mga membro as young adults. Amen. At ganoon din, hallelujah, kay Sister Lisa, sa mga leaders, ina-appreciate ko mga leaders, kay Sister Remy, hallelujah, lagi niyang sineshare yung kaloob na meron siya sapagkat siya ay laging nasa paanan ng ating Panginoon sapagkat siya po ang ating prayer leader sa church. Araw-araw hindi siya napapagod para mag-share ng salita ng Panginoon. I-share mo.
Simulan mo na. Sabi mo sa iyong katabi, simulan mo na, kapatid. Sister Ruby, simulan mo na. Simulan na natin, kapatid. Mag-fire up yung fire natin, magkaisa yung fire natin for the glory of God. Amen. At ang body, ang iglesia ng Panginoon, lumalakas at tumitibayan. For the glory of God, ang Diyos ang patuloy po na maluwalhati sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon at tayo po yung lumapit sa Panginoon, magpasalamat tayo sa Diyos. So, hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Holy Spirit. Awitin po natin yung kahit kailan di ka nagkulang. Yes. Sa kabila ng aming pong mga pagkukulang, Panginoon, kayo po'y naging tapat. Naging mabuti na maging mabait sa amin. Oh, hallelujah. Dakila ka, Lord, sa aming buhay. Ipinakita mo ang napakagandang halimbawa, Lord, kung paano mo hinugasan ang paa ng iyong mga disciples. At ganoon din kami, Panginoong, sa buhay po namin, Lord, turuan mo kami kung paano namin i-encourage ang kapatid. Kung paano namin sila ililip up, Lord, na kahit makarinig kami ng mga negative. Lord, help us to love them. Help us, Lord, to release forgiveness for them, Father God, sapagkat iyon ang puso mo at iyon ang nais mo na maranasan namin sa aming buhay. Lord, nais naming maranasan ang iyong pag-ibig sa araw-araw ng aming buhay para kami po'y makapaglingkod na kayo, Diyos, ang patuloy na naluluwalhati sa aming buhay. Salamat. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. kahit Ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. kahit may suliranin man, lagi kang Hallelujah. awitan, Ikaw lamang, kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Iibig mo ako noon pa man. Panginoon, tila katapat. sa dalangin ko. Yes, Lord. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Minsan pa, Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Yes, Lord! Inibig mo ako noon pa man, Panginoon. Panginoon, dakila katapat sa dalangin ko.
ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kay, yes Lord. Yes, Jesus. Shikarayara bababasik. Biyaya mo Shikarayara baba. laging laan. Hallelujah. Ang pag-ibig mo Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo ako noon. Inibig mo. Inibig mo ako noon. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Shikarayara bababasikititiyara shondo totoro puso. Oh, rayara mo shoko totoro shondo. Lord, salamat sa example, Lord, na ipatuloy na ipinapakita mo na dapat naming gawin na sa aming paglilingkod, O God, ay makapaglingkod kami, Panginoon, tulad ng iyong paglilingkod. Lord, bigyan mo kami ng puso na ang pusong ito, hallelujah, ay tapat na maglilingkod sa iyo. Lord, sa kabila ng aming mga pagkukulang salamat, Lord God, na kayo'y naging tapat, naging mabuti, dahil ang pag-ibig mo ay ang patuloy mong ipinararanas sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoong Sus, sa kabila ng aming pong mga pagkukulang na hindi namin nagagawa ng mainaw ang para sa iyo. Lord, forgive us, O God. Forgive us, your church. Patawarin mo ang iyong iglesia. At sa oras na ito, sa araw na ito, punuin mo ang aming puso ng compassion, Lord. Punuin mo ang aming puso ng pag-ibig para paglingkuran ka. Punuin mo ang aming puso, God, na mahalin ang bawat kapatid. Sapagat kayo ang nagpakita ng napakalaking halimbawa. Lord, you wash the feet of your disciples, O God. Alam mo ang nangyayari, alam mo, Lord God, ang iniisip, ngunit nandun, O God, ang iyong pagmamahal. Nandun pa rin, tapat ka na naglinis ng kanilang mga paa. At salamat, Lord God, tapat ka para kami linisin, Lord God, sa aming mga kasalanan. Patawarin mo kami. Pili po natin itaas ang ating mga kamay at di ko kayo tatawagin dito sa altar. I pray in the name of Jesus, and I do believe the Holy Spirit hovering in this place right now. Hovering in this place right now. Spirit of the Lord, Spirit of the living God, Lord, punuin mo ang aming puso, God. Punuin mo ang aming puso, hallelujah, ng kauhawan, Lord, para ikay paglingkuran sa aming buhay. Paglingkuran na ibigay namin ang aming priority para ikay mabigyan ng kapurihan sa aming mga buhay. Lord, give us a heart, a servant heart, O God. Lord, tulad na ipinakita mo sa amin, Panginoong Sus, na kahit, Lord, makikita namin na ito po'y napakahirap, ngunit, Lord, salamat ang iyong salita, ang iyong Santong Espiritu, ang siyang katulong, ang siyang gagabay, ang siyang mag-i-increase ng aming strength, ang siyang mag-i-increase ng aming endurance, ang siyang mag-i-increase ng aming compassion and passion, Lord God, for the glory of your name, O God, sa iyong iglesia, O God. Lord, patuloy kong itinataas ang bawat kapatid na nakataas sa kanilang mga kamay. Lord, Holy Spirit, intervene in their hearts. Speak into their heart ang kahalagahan na buhay na binigay mo sa amin, Lord. Kung bakit kami nabubuhay dito sa mundo. Kung bakit kami, Lord God, nasa church, O God. Kundi, Lord God, makita namin, Lord, ang kahalagahan ng panawagan na binigay mo sa amin na dapat namin lakaran, na dapat namin gawin, Lord God. Lord, bless your people.
Convict them, Holy Spirit. Touch their heart in the name of Jesus. Touch the people. Touch. Touch. Oh, Holy Spirit, ipuin mo ang bawat puso. Salamat. Salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Sa kanilang, hallelujah, katapatan para ikay paglingkuran. Lord, patuloy mong punuin. Hallelujah, i-increase sa aming puso. Hallelujah, yung aming pong pagkauhaw. Pagkauhaw na paglingkuran ka. Habang kami nabubuhay sa mundong ito, Lord, gagawin po namin ang aming best. Lord, napakalinaw sa aming mga binasa mga verses. Ibinigay mo ang iyong mga halimbawa. At Lord, salamat Lord God sa iyong mga command. Hallelujah, sa iyong mga sinasabi. Lord, ito po ay may kasamang pangako na kami yung pagpapalain. Hallelujah. Na kami po'y pagtitibayin mo na anuman darating na mga unos sa aming buhay, makakatayo kami, makakastand kami ng firm, Lord God, sapagkat ang aming pundasyon ay si Kristo na siyang nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng katataghan, na nagbibigay ng pagtatagumpay. Jesus is the rock of our foundation, of our faith. Salamat, Panginoon Jesus, na tunay ka, buhay ka sa aming mga buhay. You are the anchor, Lord. You are the anchor. Na anuman, Lord God, agos ng mundo, hindi kami madadala. Woo! Hindi kami madadala, Lord God, because you are the anchor, Lord God, ng aming pananampalataya. Lord, pagtibayin mo ang aming puso. Pagtibayin mo ang aming pananampalataya. At salamat, tapat ka, na hindi ka magkukulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa amin ay laging tapat at sapat noon, ngayon, at magpakailanpaman. Kaya salamat, Panginoong Jesus. All the glory and honor is yours alone. Receive the empowerment of the Holy Spirit in your life. Receive your portion. Receive. Tanggapin mo, kapatid. Receive the portion. Receive in the name of Jesus. Hallelujah. Sabihin mo, Lord, thank you. I receive it, my portion. I receive it, Lord. All the glory and honor, God, is yours alone. In Jesus' name. Amen. Amen. Glory to God.